Magandang araw sa ating lahat. Ang video topic natin ngayon ay tungkol sa paggawa ng barangay budget. Actually, meron na akong previous tutorial regarding sa paggawa ng barangay budget preparation system. Pero ito yung version 64.1. Maaari kayong for references, pwede nyo uling makita yon dito rin sa loob ng aking YouTube channel. Ngayon, ang barangay budget preparation at deliberation ay nagsisimula tuwing July 1 hanggang October 15. At ito ay nire-review at ina-aprobahan naman pagdating ng October 16 hanggang November 16. Ang budget na maaprobahan ay siyang gagamitin mula January 1 hanggang December 31 ng susunod na taon. Maraming proseso at dokumento ang kailangang maisaayos para sa paggawa at matapos ang budget. Isang dilema para sa mga barangay treasurers at punong barangay ang paggawa nito. Ngayon, kung interesado po kayo sa paggawa ng barangay budget, tuloy-tuloy lang po tayo sa panonood ng video tutorial na ito gamit ang isang sistema para mapabilis ang paggawa ng barangay budget. Ituturo ko po sa inyo ngayon ang paggawa ng barangay budget sa tulong ng sistema na ito. Ano po ba ito? Ito po yung barangay budget preparation system pero ngayon ay version 2024E. So ito na po yung pinaka-latest na version ng barangay budget preparation. So dahil may mga nadagdag pa ng mga dokumento para may sakatuparan natin ang pag-submit ng barangay budget. Ngayon ay magsimula na tayo. Magla-login lang tayo dito. At itong budget preparation system na to ay automatically magpo-produce ng lahat ng mga dokumento na kinakailangan ng isang barangay para mai-submit ng tama ang budget. Subukan natin, log in. Yan. Punta muna tayo dito sa help. Ang video tutorials na to ay nahahati sa 7 parte. Una, itong part 1 na introduction. Nandito ko ngayon sa part 1, introduction. So susunod na part ay yung part 2 na kung saan tinatalakay yung home sheet, logo, saka yung old file linking. Part 3 naman yung budget preparation form number 1 para sa mga datihan na user na to at sa mga bago pa na interesado na gamitin itong sistema. Part 4, yung budget preparation form number 2. Yung part 5 naman, budget preparation form number 5, dinidiscuss dyan. Part 6, paano i-print ang mga dokumento. And lastly, yung part 7, kung meron mga encounter kayong error, dito namin ituturo para may resolve ang anumang error na mag-pop dito sa ating sistema. Ang barangay budget preparation system ay binubuo ng maraming sheets, no? Na kung saan nag-i-interact sila base sa mga informasyon na ipapasok natin. Meron tayong sinasabi ng mga encoding worksheet. Dito natin pinapasok yung mga informasyon para makabuo ng isang budget. Una, yung home sheet. Sa home sheet, ito yung for general information. Subukan natin dito sa baba, makikita mo dyan, merong kulay pula yung home, yung mga blocks, no? Ito pa yung mga iba pa na mga pwede natin pasukan ng informasyon. Pero ang pinaka-general talaga, itong 1, 2, 3, 4 hanggang 1, home sheet, 2, 3, and 4. Yan lang halos na mga detalye ang kailangan natin. Yung iba naman, mga pa-edit-edit na lang. So ito po yung home na sheet na kung saan nandito yung region, barangay name, so city, province, no? Dito natin pinapasok yung mga informasyon. Tapos yung past year, current year, budget year. So gagawin natin sa mga tutorial na to itong darating na 2024 na budget. So mapapansin nyo, pwede itong gamitin hanggang sa mga susunod na mga taon para maiprepara ang budget. Ang budget nga pala nito, ng sistema, ay base sa guidelines ng Local Budget Memorandum number 85 dated June 9, 2023. So maaari nyo pong tingnan ito, nakikita naman to sa Google, pwede nyo itong mabasa bilang reference or kung nagsisimula ka pa lang, gumawa ng isang budget. Since na
nagkaroon ng eleksyon noong October 30, maraming magiging bagong mga treasurer at mga punong barangay at secretary na kung saan sila ang bumubuo nitong barangay budget. So tamang-tama para sa ito, para lalo pa na matutuhan mo paano gumawa ng isang barangay budget. Kung sakasakaling na kayo ang gagawa. Supposedly, yung pinagpalitan nyo ng mga administrasyon, kung sakaling magpapalit, sila dapat ang merong responsibilidad na gumawa ng budget dahil nabanggit mo kanina na yung budget ay ginagawa pa lang noong September na hanggang October. So ngayong October hanggang November, actually, ito ay reviewhan na at aprobahan na sa sanggunian, no? Sa sanggunian panglungsod na kagad or sa munisipyo. Okay, so ito yung mga information. Meron tayong separate na video dito paano siya mag-input dito. So ito yung home sheet, no? Kaya para mag-adapt yung system sa inyong barangay. Susunod naman yung budget preparation form number 1. So nandito BBPF 01. So ito po ang itsura nito. Ito po ay binubuo ng 3 taon, no? Past year kung saan 2022, saka yung current year, pangalawang taon, current year ngayong 2023, at yung proposed budget for the next year 2024. So 3 taon, 2022, 23 at 24 sa ngayong current year na to. Sa current year ay nahati sa 2 semester, no? First semester and second semester. Ang ibig sabihin ay January to June, saka yung second semester man ay July to December. Okay. So meron separate na video ulit tayo dito para i-discuss yan. Susunod naman po, balik tayo sa health. Gugulo ang aking asset. Wait lang. Okay. Part number 3, budget preparation form number 2. Ano ba ito? Ito naman yung detalye ng budget year. No? Kung itong taon, kung ngayong ang budget year natin ay 2024, so therefore yung detalye ng 2024, ito po itsura niyan. Okay. So meron tayong separate na video para may turo ko sa inyo paano ginagawa yun. Okay, budget preparation form number 3. Ito naman yung plantilla. Ito po itsura niyan. Okay. Susunod naman po ay yung budget preparation form number 4 or statement of indebtedness. Usually, halos sa lahat naman ng barangay ay hindi nakakapag-loan. Mismo yung pangalan po ng barangay ang sinasabi natin dito. Hindi po yung mga empleyado ng barangay, kundi yung mismong barangay ang umutang. So kung meron man ganun, lalagyan nyo po ito ng statement of indebtedness. Then lastly, yung others pa po. So yung mga AIP, God Plan, BADAC, Nutritional Plan, AIDS, and APP, Annual Procurement Plan. Ito naman may automatic din naman ito na nagagawa. Kaya lang may mga ilang parte dyan na pwedeng i-edit. Okay? So paano ba gumagana itong sistema ng barangay budget preparation system? So sabi ko nga po sa inyo kanina, itong 1, 2, 3, 4 na to, ito yung halos lang yung pinipilapan. Then everything else ay maglilink na sa iba pang mga dokumento. So from number 1, itong home sheet, papasok yan dito sa database natin para makapag-create ng report or output. Then same yung number 2, yung number 3, yung budget preparation number 2, then number 4, yung budget preparation form number 3. So para maliwanagan kayo, ano ba itong mga budget preparation form na ito? Yung budget preparation form number 1, sabi ko nga po kanina, ay binubuo ng 3 taon. Pero in summarized form. In summarized form na ibig sabihin, nahahati lang yung expenditure. No? Merong income, then expenditure. Yung expenditure nahahati lang sa general, sa special purpose. In summation. Okay? Pagdating sa part 2, yung budget preparation form number 2, detalye na po sa loob ng isang budget year. Budget year lang po ito. Na kung saan yung expenditure ay
dinidetalye sa iba pang mga kategorya na expenses. No, for example, itong expenditure, halimbawa sa General Administrative Program, ito po yung mga gastos in general sa kainasamang administrasyon. No? So ito po ay binubuo ng 4 na major accounts, yung PS, that is a personal service, MOE, yung maintenance and other operating expenses. Yung CO is the capital outlay, the FE is the financial expenses. Kalimitan tong FE na to, wala naman tayo dito nilalagay. Pero later, sa mga iba pang part, ay lalagyan po natin yan kung anong nilalagay na detalye regarding sa FE. So mapapansin niyo po, ito ay budget year. Okay? Ito ay 3 years. Summary in form. So therefore, sa mga expenditure na nakadetalye, general, tapos sa basic, meron pa rin po ng mga detalye dyan. Kasi ito ay nakaprograma o naka-template ayon doon sa PPA, no? Program, Project, and Activity. So sa basic services po, meron tayong iba pa ng mga kategorya yan. Yung peace and order, katarungan pambarangay, health and nutrition, daycare services, saka solid waste management. Then sa special purpose, ganun din po kung ano nakalagay doon sa summary dito sa budget preparation form number 1 ay parehas lang din naman pero ang pinagkaiba nito in details po. No? So dito na nilalagay, for example, sa development plan, ano-ano po yung ninanais nyo na bilihin bilang capital outlay o project. Dito naman sa BDRRM, ganun din po kung ano yung mga parte na expenses na pwede natin ipasok as part ng BDRRM. So on and so forth. So dito po ay nakadetalye, iniisa-isa. So matututunan po natin yan dito sa mga susunod na mga tutorial. Ngayon, so mapapansin nyo, kinulayan ko to ng dilaw din to. Halimbawa sa PS, makikita yung arrow coming from budget preparation form number 3. Ito po yung plantilla. No? Sa plantilla ay nahahati po sa general administrative saka sa basic. So may mga listahan. Napansin ito po itong number 3. Yan. So merong general, tapos susunod yung peace and order. No? Balik po tayo. So general, basic and order. Basic services, I mean. So sa general, na andito po yung magkano honoraria ng SB members, sangguniang barangay members, saka yung mga nasa office, driver, maintenance, and utilities. So ito, no, under the general, papasok po dito sa total na to. Yung total niyan ay papasok dito. Okay. Sa basic services naman, yung sa peace and order, yung empleyadong pinasok niyo dyan, yung total, papasok dito under ng PS. Katarungan pambarangay, papasok naman dito. Papasok dito sa kabila, then papasok dito, depende doon sa kategorya. Then makikita yung arrow, lahat ng dilaw, no? Lahat ng dilaw na yan, yung PS, I mean, ay papasok yan, mag-sum up, papunta dito. Particularly doon sa budget year, sa pangatlong taon. Okay? Same manner with the MOE, no? May mga ibang expense, may mga detalye expenses siya. Dito nakadetalye dito sa budget preparation form number 2. So sa bawat kategorya ng expenses ay meron siyang MOE din, same ng PS. Then magsa-sum up siya, papunta naman dito sa budget preparation form number 1. So the blue one is the capital outlay. Same manner, no? Papasok dito sa detalye. Then magsa-sum up papunta sa budget preparation form number 1. Okay? So may mga accounts po ito at yun ay di-discuss natin sa ibang video tutorial. Now, pagdating po dito sa special purpose, kita niyo yung araw dalawa kasi dapat nagbabalance yan kung ano yung appropriation mo, particularly kunwari dito sa development fund. Kung ano yung total dito, then dito naman nakadetalye yung total niyan dapat same yung total sa budget preparation form number 1. So ano ba itong mga special purpose na to? So nandiyan yung appropriation for debt services, kung meron ka mang utang, no? Appropriation for sangguniang kabataan, ito ay naka-total na, wala pong detalye dito sa system na to. Dahil hiwalay na po yung
budget ng Sangguniang Barangay. Ito po yung bagong version nitong system. Yung nakarang version kasi ay naka-incorporate pa dito sa budget ng barangay ang budget ng Sangguniang Kabataan. So ngayon po ay nakahiwalay na sila. At meron din tayong programa para doon sa Sangguniang Kabataan na budget system. Pero tayo po ay, ang topic natin ngayon is Barangay Budget Preparation System. So meron tayong appropriations for BDRRM. So nandito naman yung basis, no? May mga basis po yan. Sa paggawa na lang natin ng Barangay Budget Preparation Form number 2, i-discuss kung ano ang batas, no, ng pag-compute nitong mga special purpose. Kasi sa pagbuo natin ng budget, inuuna natin to, tinatabi natin dahil inuutosan tayo ng batas na ito ay hiwalay na kaagad. Yung matitira, yun ang papasok sa mga general and basic services. Okay. Pag naubos na po, kapag nalagyan na natin ang itong mga special purpose na ito. Okay. Yung appropriation for debt service, kung meron man, papasok po yan sa form number 4. Okay. Yung Sangguniang Kabataan with separate budget, yung development fund, papasok naman sa budget preparation form number 2A. So meron po ito, no? Isa sa mga required na dokumento. Then yung mga budget preparation form for yung appropriation for BDRRM, Barangay Disaster Risk Reduction Management. Papasok naman yan sa plan, BDDRM plan. May plan po ito at mga RESO at RESO-REL. Discretionary fund, senior citizen, PWD, LCPC, ay meron din pong resolution. Yung GAD po ay merong plan at merong RESO. Yung Nutrition Action Plan is incorporate po namin dito sa sistema under ng GAD, no? Dahil wala silang ceiling na amount. At ito ay ito po ay may particular na plan, no? Nutrition Action Plan, sakay AIDS, sakay yung GAD plan. Okay? So automatically nagki-create po yan once we are doing this budget system. Yun. So that's all folks for today. So subaybayan natin yung part 2 na kung saan ay ituturo na natin papaano magpasok ng mga information dito sa ating barangay budget preparation form, no? So na system. Okay, thank you very much.